Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay ang tungkulin ng Espiritu Santo. At kung paano malalaman kung ang tao ay may Espiritu Santo. Halina at atin ng panoorin. Sumayin niyo ang kapayapaan ay sumasa inyo po ang paratuntunan ng dating tao. At gaya po ng dati sa tulong ng Diyos, tayo muling mag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Biblia. At ang layunin ng ating pag-aaral ay tuklasin ang katotohanan. Alinsabay nito ay makita natin yung mga kamaliang nakapaligid sa ating panahon. Upang matupad natin yung sinasabi ng Diyos sa Biblia na isinulat ng apostol na si San Pablo dito sa unang Tesalonica sa kapitulo 5 at versikulo 21 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Dito po, kaya lang malalayuan ng isang tao ang masama pagka naganap na yung utos na subukin ang lahat ng bagay. At ang nagaganap ng isang tao pag sinusubok niya ang lahat ng bagay, yung magkaroon siya ng pagkakakilala sa mabuti at masama. Maihiwala yung mabuti sa masama. At ang sabi ng Diyos, ingatan ang wika ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kaya po, ang ating layon sa palatuntunan ito ay mabuksan ang pangunawa ng ating mga kababayan kung paano nakikilala yung mabuti upang maingatan yung mabuti at kung paano makikilala yung masama, kung paano maiiwasan ang masama. Yan po ay isang bagay na napakahalaga sa isang taong gustong maging dapat sa Diyos. Makita niya yung pagitan ng mabuti at masama, kung paano niya kikilalanin yung mabuti at ang masama. Gaya po ng sinasabi rito sa isang aklat ng mga propeta, meron ganitong pahayag po. Ang propeta Malakia sa kapitulo 3 at versikulo 16, patuloy ganito po ating mababasa. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at bumugunita sa kanyang pangalan. Ito po isang salaysay sa hula ni Propeta Malakias na yung mga natatakot ang wika sa Panginoon, nag-usap-usap. Gaya po ng ginagawa natin ngayon. Kahit sa pamamagitan ng telebisyon, nag-usap-usap tayo ng bagay na ukol sa Panginoon. Ano po ang nangyari? Dininig ang wika ng Panginoon ang kanilang usapan at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap ng Panginoon para sa kanila na bumugunita sa kanyang pangalan at natatakot sa kanya. Ano ngayon ang mahalagang magagawa ng aklat na yon? Na ito po'y gaya ng kasulatan o ng Biblia. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan, at aking silang kaawaan
na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang mga anak na naglilingkod sa kanya. Kung sa pamamagitan ng kasulatan, makikilala ng mga tao ang Diyos. Ang sabi, silang wika'y magiging akin, gaya ng sabi ng Panginoon. Aawaan ko sila parang isang magulang na naaawa sa kanyang mga anak na naglilingkod sa kanya. Ano po ang sabi ngayong magiging bunga nitong pagkakilalang ito sa Panginoon, doon sa aklat na ipinasulat niya para doon sa mga natatakot sa kanya. Tuloy po natin sa 18. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya, napakahalaga na maganap sa atin itong bagay na itong sinasabi sa hula ni Propeta Malakias. Na ang sabi niya, kung magkagayon ng wika, kung maganap na ang mga tao sa pamamagitan ng aklat ng Diyos ay matuto ng katwiran ng Diyos, manunumbalik ang wika kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Bakit kailangan po nating makilala yung matuwid at yung masama? Yung mabuti at yung masama, para maiwasan natin yung masama at maingatan natin yung mabuti. Yan po ang pansin ninyo, mga kababayan. Kaya sa ating programa, hindi natin naiiwasang banggitin yung mga kasamaan, panliligaw, pandaraya, panluloko ng mga pastor ng pananampalataya raw sa ating panahon. At kung ating binabanggit sila, wala tayong layong masama, mga kababayan, sa kanilang mga pagkatao, sa kanilang mga personal. Hindi po yun ang ating target. Ang target natin, mai-expose sa tao ang kasama ang nagaganap ngayon sa mga relihiyon para maiwasan ng tao yung masama. Alam niyo, mga kababayan, isa sa pangunahing doktrina ng Biblia na makilala mo yung pagitan ng masama at mabuti para mahiwalayan mo yung masama at maingatan mo naman yung mabuti. Otherwise, baka akala mo mabuti pa yung ginagawa mo, nandun na pala yun sa boundary ng masama at mabuti. Baka akala mo naman yun yung masama, yun pala naman ang mabuti. Pag hindi po tayo marunong ng positive at negative, hindi natin malalaman yung mabuti at masama kung paano natin paghihiwalayin. Kagaya rin naman ng kuryente na mayroong tinatawag na positive, mayroong negative. Pag hindi alam ng tao yung negative, madidisgrasya siya. Baka hindi mo alam yung ground at saka yung talagang kuryente, madidisgrasya ka. Yan po ay isang napakahalagang kaalamang nararapat mataglay ng tao. Yung paghihiwalay ng positive at negative, yung pagkakilala sa masama at mabuti. At ngayon po hapon ay uumpisahan nating pag-aralan muli ang mga doktrina na sinasabi sa ating panahon ng nakararaming mga relihiyon. At yan po alam niyo yung mga mas makararami ngayong mga grupo, yung mga sinatawag na charismatic, yung mga born again daw sila. Ayan, na yung mga born again na yan, nagpapakunwari ang karamihan dyan, hindi ko naman nila lahat. Pero karamihan po dyan, nagpapakunwari lang na born again sila sa Diyos. Pero hindi po totoo sa Diyos. Unang-una, mahahatulan mo, nagkagrupo-grupo sila. Dati naman silang magkakasama. Ibig sabihin, mayroong mga masamang nangyayari sa mga grupo niyan. Ngayon, ating papasukin ang kanilang mga grupo. Yung kanilang mga aral na itinuturo sa mga tao. Sa pagmamalasakit po ng palatuntunan ito na maituwid yung mali. At mabigyan kayo ng kaalaman o informasyon na biblical on how to discern yung spirit of truth at saka yung spirit of lies. Yung mga kamalian, mga kasinungalingan, mga kabulaanang namamayani sa mga samahan sa ating panahon. At ang minamarapat po namin dahil sa napakaraming tanong na tinatanggap namin sa mga liham at sa mga tawag sa telepono, itong kung paano raw makikilala yung
mayroong Espiritu Santo na ang sabi po ng iba, ang isang manifestasyon daw ng Espiritu Santo ay yung kagaya ng pagka-nilay hands daw nila, natutumba. Talagang natutumba raw at yun daw yung slain in the Spirit. Ayun. Sa bagay, wala ako sa Biblia. Alam niyo mga kababayan, biktima kayo ng invento eh. Wala ako sa Biblia yung papatungan ng kamay, slain in the Spirit yung matutumba. Hindi mo pa natin kinakalaban yung mga miyembro, ano? Yung mga miyembro nga ay pinagmamalasakit natin, kaya tayo gumugugol sa programa, sa radyo at sa telebisyon. Mahal natin yung mga miyembro. Ang ating tinutulig sa yung mga maling aral ng mga pastor na umaakay sa inyo. Ang gaya nun, manifestation daw ng Holy Spirit yung matutumba. Nanginginig. Wala nyo sa Biblia yun, pakita nyo. Na ang Espiritu Santo yung nang sumapi sa tao, nanginig at natumba. Alam niyo, nanginginig at natutumba, maipakikita ko sa Biblia, yung inaalihan ng mga karumal-dumal na espiritu ng demonyo. Yun ang nanginginig at nagsisitumba. Nagwawala. Pero, yung sinasapian ng Espiritu Santo, hindi nawawala sa sarili yun. At patutunayan ko sa inyo na isang napakalaking kasinungalingan sa ating panahon ang ipinangangaral ng mga pastor ng sila raw yung mga born again na pagka raw may Espiritu Santo kayo maging speaking in tongues ka. Titingnan ho natin. Una, sinasabi ko sa inyo, hindi ho kami tutol sa speaking in tongues. Hindi. Lahat ho ng nasa Biblia, tinatanggap namin. Pero, yung wrong application, yung isang bagay na sinasabi ng Biblia, dyan po kami partikular mga kababayan. Gaya halimbawa ng palatandaang ang Espiritu Santo ay suma sa isang tao. Yan ho. Alamin natin, ano ba ang manifestation kung ang Espiritu ay nasa isang tao? Paano nahahayag na ang isang tao may Espiritu ng Diyos? Alamin po natin sa Biblia yung mga kasamahang na physical evidences that is present in a person na kung saan nandoon ang Espiritu Santo. Alamin natin yan sa pagtuturo ng kasulatan. Unang-una siguro ang dapat nating malaman mga kababayan, ang layon ng pagkapanaog ng Espiritu Santo. Kasi pag hindi mo natin natiyak kung ano layon, kung bakit, why is there a Holy Spirit sent from above? Bakit nagsugo ang Diyos ng Espiritu Santo? Ano ang tutungkulin ng Espiritu Santo? Ano ang magiging papel ng Espiritu Santo sa kaligtasan ng mga tao? Umpisahan po natin ang pag-aaral sa pangungusap na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa isang talata ng San Juan, sa Kapitulo 14, at ang versikulo 15, ganito ang ating mababasa. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito po'y sinasabi ni Kristo nang siya'y kasalukuyang nagpapaalam na sa mga apostol, siya'y paalis na, siya'y papanhik na sa langit. Ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, sabi niya sa mga alagad, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatwid, ang sabi ni Kristo, bago siya umalis, dadalangin ng wika ako sa Ama. At bibigyan niya kayo ng ibang mang-aaliw. Ibang mang-aaliw para ano? Para makasunod tayo sa utos. Sapagkat, kung tayo walang kaaliwan sa utos, hindi natin masusunod ang utos. Sabi ni Kristo, kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Pero alam ni Kristo ang pagsunod sa utos ay kailangan sundin may kaaliwan, may kasayahan. Hindi kailangan sundin na parang napipilitan lang na nasa ilalim ka ng tabak ni Damocles kaya ka sumusunod sa utos.
Kailangan ang pagsunod sa utos, may kaaliwan sa iyong puso. Kaya kailangan ng mga aaliw. Aalis na si Kristo. Nakaaliwan ng mga apostol nang siya'y naririto sa lupa't nasa katawang tao. Paalis na siya. Sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo, dadalangin ako sa Ama, at bibigyan niya kayo ng ibang mang-aaliw. Sino po itong mang-aaliw na ito? Ituloy natin sa versikulo 26. Dadapwat ang mang-aaliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Pansinin nyo, yung mang-aaliw na ipinangangako ng Panginoon Kristo, ang sabi niya, ang mang-aaliw sa makatwidbagay ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan, siya, yung Espiritu Santo, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Nakita niyo? Meron pong layon ang pagsusugo ng Ama sa Espiritu Santo. Ang unang-unang sinabing layunin ni Kristo para itong mga taong susunod sa kanyang utos, magkaroon ng kaaliwan sa pagsunod. Mayroong mga aaliw. Kasi, alam nyo, kailangan niyang kaaliwan. At ang Espiritu Santo ang magbibigay niyan sa mga sinusunod sa utos. Pakinggan niyo at babasahin ko sandali. Saka ho natin balikan ito. Ating binabasang ito. Dito sa Roma 14 at 17, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito'y naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Ano po ang sabi ng kasulatan, mga kababayan? Yung kaharian ng Diyos, hindi pagkain at pag-inom, kundi ang kapayapaan at ang kagalakan o kaaliwan sa Espiritu Santo. Doon makikita ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Na ang isang tao naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa kanyang utos, may kaaliwan o kagalakan sa Espiritu Santo. At para ang tao'y magkaroon ng kaaliwan sa pagsunod sa utos, kailangan niya ang Espiritu Santo. Pag wala ka pong Espiritu Santo, hindi mo kagalakan ng pagsunod sa utos. Alam niyo kasi, yung ating laman, ayaw niya ng utos. Ang gusto ng laman natin, yung labag sa utos. Ang sabi ng utos, huwag kang mangangalon niya. Ang gusto ng laman ng tao, araw-araw, iba asawa eh. Yun ho, kung ang pag-uusapan yung ating laman. At yan sinasabi natin, walang kaplastikan. Na talagang itong laman ito, nagsasawa ito. Kaya pag ang asawa mo, nakasama mo na ng 1 taon, 2 taon, gusto mo, iba na naman uli ang asawa mo. Kaya nga ako si Solomon, naka-1,000 mga kababayan. Kasi gusto ng tao yung labag sa utos. Ang utos ng Diyos, magtapat ka sa asawa mo habang buhay. Huwag magkakadunis ang higaan. 13:4 ng Ebreo. Ang gusto ng laman, iba-iba asawa. Yan. Kaya, kung wala kang Espiritu Santo, hindi ka magkakaroon ng guts o ng kaaliwan na sumunod sa utos ng Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo, iniibig ba niyo ako? Tutuparin niyo aking utos. At sa pagtupad ng utos, ako'y aalis na, dadalangin ng wika ako sa Ama para bigyan niya kayo ng ibang mang-aaliw. Ang mang-aaliw na tinutukoy niya ay ang Espiritu Santo na susubuin ng wika ng Ama sa aking pangalan. Siya, yung Espiritu Santo, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Ngayon, kaya ang Espiritu Santo, meron yung gagampanan yan, mga kababayan. Dapat alam natin yon. Na hindi basta sabi-sabi tayo ng sabi, Espiritu Santo, Espiritu Santo. Hindi naman natin alam kung ano ang gagawin ng Espiritu Santo, kaya papadala ng Ama. Kaya pala isusubo at ipapadala ng Ama
meron siyang gagampanang mga tungkulin sa buhay ng mga mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ano po ang gagampanan niya? Aaliwin niya yung mga taong sumusunod sa utos. Bibigyan niya ng kaaliwang espiritual. Pagkatapos, siya ang magtuturo ng lahat ng bagay. At siya ang magpapaalaala ng lahat ng salita ng Kristo sa mga mananampalataya. Sa mga kapatid, itong Espiritu Santo, tagapagpaalaala ito sa mga panahong makalilimot ka. Itong Espiritu Santo, taga-aliw sa mga panahong nalulumbay ang iyong puso, aaliwin ka para ikaw ay makasunod sa utos ng Diyos. At itong Espiritu Santo, magtuturo ng lahat ng bagay na kailangan sa ikatutuwid ng isang tao. Ang katunayan, pakinggan nyo dito sa versikulo. Dito pa rin sa Juan, ito naman po nasa 15 at ang versikulo ay 26. Dadakwat, pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Ayon. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, pagparito ang wika ng mang-aaliw, wika niya, na aking susuguin mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Papansinin nyo, dito may ibang katawagan ng Espiritu Santo. Tinatawag ang Espiritu Santo na mang-aaliw. Tinatawag ang Espiritu Santo na Espiritu Santo. Tinatawag din siya sa talatang ito na Espiritu ng katotohanan. Ngayon, ano po ang gagawin nitong Espiritu Santo? Espiritu ng katotohanan, na siyang mang-aaliw. Ano ang gagawin nito sa mga sumasampalataya? Pakinggan niyo isang napakahalagang bagay na ito, mga kababayan, na gagampanan ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Ito po ang sabi, sa isang talata rin nitong San Juan, ganito ang ating mababasa. Dito po sa 16 at 13 ni Juan, ganito pa rin ang ating mababasa. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pansinin niyo, mga kababayan. Pag dumating ang wika ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Alam niyo, ito isang napakahalagang pangungusap na dapat matanim sa ating kaisipan para huwag tayong maloko, madaya. Bakit? Ang tao o ang samahan na pinapatnubayan ng Espiritu Santo, hindi ho yan maaaring magkaroon ng mali pagdating sa aral ng Diyos. Walang mali. Kailangan perfecto ang aral ng isang samahan na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Sapagkat isa sa pangako ni Kristo, natutungkulin ng Espiritu Santo, ang Espiritu ikaw ang mang-aaliw pagdating niya, tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay. Pagkatapos, bukod sa pagtuturo, siya ang wika, pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan, kung dumating, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pag nakakita ka ng sama, kung magturo pakaunti-kaunti, ang tama, at pagkatapos mas marami ang mali. O kaya isang samahang kung magturo may mali. Hindi totoong may Espiritu Santo ang ganong samahan, mga kababayan. Lalo na isang mangangaral, nagtuturo, ang mali ang itinuturo. Hindi ganap na mapatutunayan sa Biblia. Hindi mo po pwedeng sabihin may Espiritu Santo ang ganong mangangaral. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang kanyang pagkaparito, pagkasubo, mayroong ipinagpaon ng tutungkulin. Mang-aaliw yun. Aaliwin ka sa pagtupad sa utos. Ang Espiritu Santo ay tagapagturo. Ituturo ang lahat ng bagay na ukol sa kaligtasan. Ang Espiritu Santo rin ay sinasabing
papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ulitin po natin ang talata. 16:13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Nakita nyo? Kaya, bukod doon sa papatnubayan sa katotohanan, ang Espiritu Santo, pagka nasa atin, ipahahayag ang wika niya sa atin ang mga bagay na magsisidating. Magkakaroon ka ng insight doon sa mga bagay na hinaharap sa sanlibutan ito. Isa yan sa mga gagawin ng Espiritu Santo o tutungkulin ng Espiritu Santo, mga kababayan. Kaya dito sa mga pamantayang ito, makikilala natin ang isang taong kinaroroonan ng Espiritu Santo. Tandaan nyo, kung maaari mabilang natin, bilangin natin, ang Espiritu Santo ay mga aaliw. Aaliwin tayo sa pagsunod sa utos. Ang Espiritu Santo ay tagapagturo or teacher. Ituturo niya sa atin ang lahat ng mga bagay. Lahat, tandaan niyo, hindi kapiraso. Hindi konti. Kundi, tuturo niya sa inyo ang lahat ng bagay. Ayun. Ang Espiritu Santo, tagapagpaalaala. Ipaalaala niya sa inyo ang lahat ng bagay na aking sinabi. Isa pa, ang Espiritu Santo ay wika niya rito sa 16:13, ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Di apat na ang tutungkulin ng Espiritu Santo. Yung bagay na hinaharap ng isang naglilingkod sa Diyos, bibigyan ka ng feeling or insight of what is to come. Yan ang isa sa tungkulin ng Espiritu Santo gagampanan. Meron pa pong isa. Pakinggan nyo dito sa Roma 8:26. Ganito naman ang ating mababasa. Gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisasaysay sa pananalita. Nakita niyo? Ang Espiritu, ang wika'y tumutulong sa ating kahinaan. Mahina po ang tao. Mahina. At yung kahinaan ng tao, ang Espiritu ay ang isa niyang tutungkulin eh. Tulungan tayo, patibayin tayo sa ating mga kahinaan. Alin po ba ang mahina? Pakinggan niyo. Napalalakas ng Espiritu Santo pagka ang Espiritu Santo ay nasa atin. Dito sa 26:41 ng Mateo, ganito po ang sinasabi. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Alin po ang mahina sa tao? Yung laman. Ang Espiritu may ibig, pero mahina ang laman. Ang wika ng ating Panginoon Kristo. Kaya, kung mahina ang ating laman, saan mahina? Mahina tayo sa pagtupad sa utos. Mahina ang laman sa pananatili sa katapatan sa Diyos. Mahina ang laman sa pag-iwas sa lahat ng kasamaan sa mundo. Pero, ang Espiritu Santo, ang wika'y tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaya sa mga bagay na ito, maia-assess natin ano ang manifestasyon pag ang isang tao ay may Espiritu Santo. Tandaan nyo, mayroon 5 na tayong natutunghayan sa Biblia na gagampanan ng Espiritu Santo. The Holy Spirit is a comforter, mang-aaliw, para tayo makasunod na may kasiyahan sa utos ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay teacher, ituturo niya lahat ng mga bagay. Yun ang sinabi ni Kristo. Ang Espiritu Santo ay tagapagpaalaala. Ipaalaala ng Espiritu ang lahat ng mga bagay na ating
na sa atin sinabi ni Kristo. Ang Espiritu Santo, tagapagpadama at tagapagpakita ng bagay na magsisidating. Ang Espiritu Santo ay tagatulong sa ating mga kahinaan. Yan ang mga gagampanan ng Espiritu Santo sa buhay ng isang sumasampalataya. Ngayon, pagka nasa sa iyo ang Espiritu Santo, ano ang manifestasyon na ang isang tao ay kinaroroonan ng Espiritu Santo? Natural. Nandoon sa 5 na yon. Ang isang tao kinaroroonan ng Espiritu Santo, mayroong kagalakan sa pagsunod sa utos sapagkat meron siyang comforter sa pagsunod sa utos. Ang isang tao kinaroroonan ng Espiritu Santo ay nakakaalam ng lahat ng bagay na ukol sa kanya ikaliligtas sapagkat mayroong nagtutulong sa kanya ng lahat ng bagay. Ang isang tao kinaroroonan ng Espiritu Santo, hindi niya nakakalimutan yung bagay na ukol sa Diyos. Bakit? Meron siyang tagapagpaalaala. Ang isang tao na may Espiritu Santo, may katulong siya sa kanyang kahinaan. Bagaman mahina ang kanyang laman, nakapananatili siyang matibay sa panghahawak sa katwiran ng Diyos sapagkat meron siyang tumutulong sa kanyang kahinaan. Ang isang taong mayroong Espiritu Santo, may insight, may pandama sa bagay na dumarating sapagkat ang Espiritu Santo nagpapadama. Ipahahayag niya sa inyo ang wika, ang mga bagay na magsisidating. Ngayon, wala mo tayong mababasa sa Biblia, mga kababayan, na ang tao, pagka may Espiritu Santo, manginginig, magwawala, magbubula ang bibig, at kung ano-ano mga physical disorder ang makikita mo. Alam niya sa Biblia, ang naggaganyan yung may masamang espiritu. Eto po, pakinggan nyo sa isang talata. Hindi tayo naninira ho. Dinidifferentiate lang natin yung tunay na manifestation ng Holy Spirit at yung manifestation ng evil spirit pag ito'y nasa tao. Tingnan niyo dito sa Marcos Kapitulo 9. At ang versikulo ay 25. Ganito ang ating mababasa. At nang nakita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na espiritu na sinasabi sa kanya, "Ikaw, bingi at piping espiritu, iniutos ko sa iyo na lumabas sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya." At nang makapagsisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya. At ang batay naging anyong patay na anupat marami ang nagsabi, siya'y patay. Anong ginawa ng Espiritu Santo? Doon sa bata, na bingi at pipi, nang siya ang wika'y mapangatal na mainam at makapagsisigaw, lumabas yung Espiritu Santo. O yung Espiritong masama. Dito makikita nyo, mga kababayan, na ang isa sa manifestasyon ng masamang espiritu nagpapangatal at nagagawa ng iba't ibang mga physical disorder sa tao. Kagaya nito. Sa versikulo 20, itaas natin. At dinala nila siya sa kanya at pagkakita niya sa kanya ay pagdakay pinangangatal siyang lubha ng espiritu at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. Kita niyo mga kababayan, ang isang manifestasyon, ang masamang espiritu ay nasa tao. Alin yun? Yung kagaya ng makikita mo sa mga sabi ngayon, born again daw sila. Nangangatal, nagpapagulong-gulong, nalulugmok, natutumba. Ayun. Di ba? Masamang espiritu ito. Ulitin mo natin, no? Tingnan niyo sa mga screens. At dinala nila siya sa kanya. At pagkakita niya sa kanya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu. Ang nagpapangatal dun sa tao ay yung espiritu na masama. At siya'y nalugmok sa lupa. At nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. Ayun. Ito bang pangyayaring ito? Bakit nagaganap dun sa bata? Kasi meron na ng espiritong masama. Ito ba'y minsan lang nagaganap? Pakinggan nyo. At tinanong
Tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. At madalas na siya inihahami sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Dapat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Ayun. Sabi ng ama kay Jesus. Mula ka sa pagkabatay, ganyan na yan. Pinangangatal, inilulog mo. Isinusugba sa apoy, isinusugba sa... O di yung mga mga bagay na extraordinaryong bagay, mga hindi normal na bagay. Yan ang nagaganap sa inaalihan ng masamang espiritu. Pero wala ka pong mababasa sa Biblia na yung dinaluyan ng Espiritu Santo, nawatal, natumba, nalugmok, nagbula ang bibig. Wala ho na. Kaya yung mga nagsasabi ngayon, sila raw slain in the Spirit, na natutumba, nalulugmok, nanginginig. Hindi ho Espiritu Santo yan, mga kababayan. Sapagkat dito po sa Galacia 5:23 o 22, meron pong sinasabi si San Pablo na bunga o manifestasyon ng Espiritu. Pakinggan nyo. Sa 5:22 patuloy, ganito ating mababasa. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinulod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang isang manifestasyon para makitang ang tao ay mayroong Espiritu Santo, may pag-ibig, katuwaan. Ito ba yung mga subnormal? Hindi ito mga abnormal na mga bagay, mga kababayan. Ang sabi, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag ang isang tao mayroong pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, may katuwaan. Ibig sabihin meron siyang kaligayahan sa pagsunod sa utos. May kaligayahan siya sa paglilingkod sa Diyos, kagaya ng sinasabi sa Roma 14:17. Pagkatapos, may kapayapaan. Ibig sabihin at peace siya, relaxed, with ease. Ayun, bunga ng Espiritu yun. Yung pagpapahinod, yung nagpapahinuhod siya sa pagkakamali ng iba. Marunong niyang magtimpi sa kanyang sarili. May kagandahang loob, may kabutihan, pagtatapat, may kaamuan at pagpipigil, etc. Ito yung mga hindi magbubunga, ito ng mga irregular bodily and physical activities na kagaya ng pangangatal, pagbubula ng bibig, o kaya panginginig at kung ano-ano mga arte pang ginagawa ng mga umaarte sa telebisyon, mga kababayan. Wala yan dun sa sinasabing bunga ng Espiritu. At ating iisa-isahin ito, mga kababayan, na bunga ng Espiritong ito. Isa sa sinasabi na pagka ikaw raw may Espiritu, mag-i-speaking in tongues ka. You will speak in another tongue. Yan po hindi namin tinututulan na ang mga apostol ay tumanggap ng Espiritu, sila ay nakapagsalita ng ibang wika. Ngayon, diyan tayo ngayon unang mag-concentrate sapagkat ito ay pinanloloko ng mga yan, mga sasalita ng gano'n, niloloko yung tao, nagsasalita raw sila ng in tongues, kaya sila raw may Espiritu. Tingnan mo natin, mga kababayan, ang pangyayari nang ang mga apostol ay mag-speaking in tongues. Babasahin ko at pansinin ninyong mabuti. Ito po, babasahin ko sa inyo. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Ito po mga alagad, itong 12, kasama na si Matias na bago halal na apostol, nagkakatipon sa isang lugar sa araw ng Pentecostes. Meron parang hugong na parang hanging humahagibis na dumating sa kanila.
At pagdating, merong dilang kawangis ng apoy na nagkahiwa-hiwa na yung dila, nagkabahagi, dumapo dito sa mga apostol na ito. Ano po ang nangyari? At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Kaya napuspos, ano? At nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ayun. Nung sila napuspos na Espiritu Santo, nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ano nangyari? Ituloy natin. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Noong palang mga tiyempo na yon, nandun sa Jerusalem, iba-ibang klase ng tao sa bawat bansa na tumatahan sa Jerusalem. Ano nangyari? At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Nakita nyo, mga kababayan, nung marinig nitong mga relihiyosong ito na mula sa iba't ibang bansa, nangamaang sila, nagulantang sila, nabigla sila. Bakit? Narinig nila na yung mga apostol nagsasalita sa kanilang wika. Naintindihan nila yung sinasabi ng mga apostol sa kanilang wika na hindi nangangailangan ng interpreter. Nagsasalita yung apostol sa kanilang wika, mismo naririnig nila. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nagsasabi, narito, hindi ba mga Galileo lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Kita niya, nagtaka sila. Hindi ba ang mga nagsasalita puro Galileo? Bakit sila marunong magsalita ng wika nating kinamulatan? Ano-anong mga wika yon? Tayong mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at mga nananahan sa Mesopotamia, sa Judea, sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia, sa Phrygia, sa Pamphylia, sa Ehipto, at sa mga sakop ng Libya, nakaratig ng Sirene, at ng mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense, at mga Arabe, ay naririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Ano po ang pinagsasabi ng mga apostol? Nagsalita sila sa wikang Arabe. Nagsalita sila sa wikang Parto, Medo, Elamita, Judea, Cappadocia, sa wikang Ponto, sa wikang Ehipsyo, sa wika ng mga taga-Libya, ng mga Sirene, ng mga taga-Roma, ng mga Hudyo, ng naging Hudyo, ng mga Cretense. Yung mga wika nun, pinagsasabi nila, kaya nung marinig ng mga tao na yun, naintindihan nila sa kabilang sariling wika. Kaya, ano po ang kahulugan, mga kababayan, ng speaking in tongues? Pag nag-i-speaking in tongues ka o nagsasalitaan ng ibang wika, ibig sabihin, meron ng talagang wikang ganon existing. Halimbawa, wikang Pilipino, Bisaya, wikang Bicolano, wikang Sambalenyo, wikang Pampangueño. Abe, meron na meron. Ang katakatakang pangyayari, itong mga apostol Galileo, pero nagsalita yung kanilang bibig ng wikang Arabe. Galileo, nagsalita ng wikang Ehipsyo. Nagsalita ng wikang Sirene at Romano. At kung ano-ano pa, na narinig ng mga tao. Merong wika. There is an appointed tongue. Merong certain tongue na sinasabi. Ito mga nagsasalita ngayon. Sila ngayon speaking in tongues Abay sila sa tanong mo kung anong wika yun. Wala silang maituro kung sino may-ari ng wika na yun. Kaya hindi wika yun. Panluloko yun, mga kababayan. Bakit? Wala naman nakakaintindi sa pinagsabi. Katotohanan yan Kung talagang magsasalita ka ng wika,
At wala namang makakaintindi. Bawal pa sabihin eh. Pakinggan niyo. Sa isang talata ng unang Korinto 14, ganito ang ating mababasa sa versikulo 27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. So, kita nyo, kailangan, pag may nagsasalita ng wika sa pagkakatipong magkakapatid, kailangan may magpapaliwanag. Bakit may magpapaliwanag? Kasi, kaya may magpapaliwanag, alam niya na yun ang wika talaga. Bawa, siya, Tagalog yung nagsasalita, naririnig niya, Kapampangan yung nakakarating sa boss, sa tenga niya. Ipaliliwanag niya ngayon na yung sinabi na yun ganon. Kaya kailangan ng interpreter. Wika nga yun hindi wika ng tao Sinasabi niya yung wika, hindi kanya. Kaya kailangan ng mag-i-interpreter, kailangan ng tagapagpaliwanag na yan, mga kapatid, na kasalukuyang naririnig nyo na yan. Yan ay wikang Arabe na sinasabi ni kapatid na Maria o ni kapatid na Mario. Ayan. Yan naman ay wikang Cretense. Ganon. May magpapaliwanag. Ayan, sabi, tuloy po natin. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ayun ang sabi. Kung wala ang wikang tagapagpaliwanag, tumahimik siya. Di huwag ka lang magsalita. Sabihin naman mga nagsasalita ngayon, narinig ko nagsalita ako, ba't sa oras ko wala naman nagpapaliwanag kung ano sinabi niya. Sabi naman ng iba, si Ika, hindi niya rin naintindihan. Hindi pa rin naintindihan, ba't sinasabi mo? Ba't kailangan i-public mo pa? Sabi ni San Pablo, kung walang magpapaliwanag, walang nakakaalam, magsalita ka sa iyong sarili at sa Diyos. Kaya baka na lang dadaldal ka lang wala namang makakaintindi. Labag yan sa Biblia, mga kababayan. Hindi totoong Espiritu Santo ang gumag-guide o nagpapasalita sa mga tao yan. Dala lang ng kanilang mga invento para lang pahangain ng tao at sabihin sila ay mga man of God at dahil sila may Espiritu Santo kaya sila nakakapagsalita ng kagad. Wala namang ganong wika Kailangan, pag nagsasalita ka ng wika, may maituturong certain na wika. Halimbawa, Afrikano yan. Ayan. O yan Nepal yan. O yan salitang Hapon yan. O salitang Inchik yan. Ganon. May wika. Speaking in tongues. Kaya nga pag sinabing tongues, there are tongues using that word. Merong mga wika o merong mga dila ng tao na ginagamit nila yun, kaya speaking in tongues Pero walang ganun tongues Yung ginagamit nito mga pastor, wala akong tongues na gano'n Kaya tatawag ko nga rin, speaking in tongues Speaking of kalokohan yun. Dahil walang nakakaintindi, walang interpreter. Ang sabi ng Biblia, kung wala rin lang makakaintindi, wala rin namang nag-i-interpreter, walang magpapaliwanag, tumahimik. Huwag nang magsalita, tumahimik na. Sapagkat, kung talagang Holy Spirit ang sasama sa iyo para mag-speaking in tongues, may recipient na mga tenga, hearers o tagapakinig na makakaunawa ng sinasabi mo in tongues, sa kanilang tongues. Halimbawa, nagsalita si kapatid na Pedro, ay nagdadaldal na gano'n. Hindi naman siya talagang gano'n. Hindi naman siya talagang gano'n ang salita niya, gano'n ang sinabi niya, may nakarinig. Hoy, alam mo ba kung ano sinasabi? Sambalenyo yan, amin yan. Ayun. Tongues ng mga sambalenyo. He is speaking sa tongue ng mga sambalenyo, sa dilang sambalenyo. Ayun, yun ang manifestasyon ng Holy Spirit na naganap sa mga apostol. Nagsalita sila ng wikang hindi ng kanilang sariling wika, na hindi dating sinasabi ng kanilang dila, bumuka ang kanilang bibig at nasabi ng dila nila yung salitang Cretense, Parto, Medo, salitang taga-Roma, salita ng mga Arabe, nasabi nila. Kaya there is a certain tongue na intindihan naman ng nakarinig ng mga taga-Parto, Medo, Cretense, Arabe, naintindihan naman. Ngayon, nagsasalita ng wika ngayon, wala naman nakakaintindi. Kaya nga yan, sinasabi ko,
Yan mga kababayan. Panluloko lang yan. Ang pagpapahawa na ang isa raw manifestasyon, magsasalita ng wika. At tapos, magpapatong ng kamay. Gagaling naman daw ang papatungan ng kamay. Ayan ho'y kalokohan din Yung sinasabi nilang laying of hands ay gagaling. Hindi ho totoo yan. Hindi ba? Napakarami niyang mga nagkukunwarin. Sila ay nagpapagaling ng sakit sa pamagitan ng laying of hands. Bakit yun mismo kanilang mga kamag-anak na mahal sa buhay hindi nila nagawa ng ganon? Mga kababayan. Kaya yan masasabi natin mga pretense. Yung mga nagkukunwari lang. Hindi totoo na kung may manifestasyon ng Holy Spirit magsasalita ka na kung ano-ano, wala namang nakakaintindi. Hindi ho totoo yan. Kung Holy Spirit o banal na Espiritu ang sumasapi sa isang tao, pag nagsalita siya, may makakaunawa. At alam nyo, yung mga ngaral, kung may Holy Spirit, hindi kailangan na magsalita ng wika para mapatunayan may Holy Spirit. Meron, may Spirit, pero hindi nagsasalita ng wika. Pakinggan nyo. Hindi nila ipinagtatapat ito, mga kababayan, para man lumalabas na prerequisite o kailangan magsalita ka ng wika para mapatunayan mo meron ka Espiritu. Ganun nga ba? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Unang Korinto 12 at 28 patuloy, ganito sinasabi. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol. Ikalawa'y mga propeta. Ikatlo'y mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong. Mga pamamahala. At iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol. Sagutin nyo. Lahat mga apostol? Hindi. Kaya nga may apostol, may propeta, may teachers, may pastor, may guro. Hindi puro apostol. Kaya sabi ni Pablo, lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay may mga manggagawa ng mga himala, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, na nagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat bagay na nagpapaliwanag. Kita nyo? Di ito Spirit of wisdom na nanggaling kay Pablo na sinasabi sa Corinthians, sa church at Corinth. Ang sabi ng apostol na si Pablo sa mga taga-Corinto, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-una, mga apostol. Ikalawa, propeta, mga guro, mga manggagawa ng himala, mga nagsasalita ng wika, kaloob na pagpapagaling at mga pamamahala. Pero lahat mga apostol? No! Lahat mga nagsasalita ng wika? No! Lahat mga gagawa ng himala? No! Kaya hindi nga tama sa Biblia o yung ginagawa ng mga yan na para patunayan, ikaw daw may espiritu, kailangan mag-speaking in tongues ka, no! Miski doon sa unang iglesia, hindi lahat sila nagsalita ng wika. Mga kababayan, hindi lahat doon ay nagsalita ng wika. Hindi. Yan po ang dapat nyo mapansin. Sapagkat hindi naman lahat magsasalita ng wika. Hindi naman lahat magpapagaling. Hindi naman lahat apostol. Hindi naman lahat propeta. May kanya-kanyang gift from the Holy Spirit. Kaya may kanya-kanyang kaloob. Hindi pare-pareho ng kaloob. Yung mga tao kung interpretasyon na ng Biblia, para mapatunayan mo lang na may espiritu ka, kailangan magsalita ka ng wika. Na hindi naman wika pinagsasalita nila, kundi nga mga kababayan. Diyan, sa punto na yan, gusto ko kayong matawagan ng pansin. At pagka ang isang mangangaral, nagke-claim na siya nagsasalita ng wika, o he is speaking in another tongue, siya sa atin nyo. What particular tongue are you speaking? Ano ang tongue na yan? Anong wika yan? Kapatid na kang gagawa. Ha? Anong wika yan? Yang ba wikang Hebreo? Yang ba wikang Arabic? Ituro mo. Kung talagang you are speaking in tongues. Sabihin mo sa amin, anong wika yan? Maraming wika sa mundo Anong wika yan? Dapat alam mo. Hindi nila alam. Miski sila rin, hindi nila natin yan sinasabi nila. O kawalang yan yan. Yan ay panlulukot.
Sabi ni Pablo, kung walang makakaintindi, walang makakapag-interpret, tumahimik ang magsasalita ng wika. Unang Korinto 14:28 hanggang 29. Yan ang nakasulat. Kaya mga kababayan, ipagpapatuloy po natin ito. Yung manifestation ng Holy Spirit. Aalamin po natin sa Biblia, mga kababayan, ano-ano ang mga palatandaang isang mangangaral, ang isang samahan ay sinasamahan ng Espiritu Santo. Nakita natin ang mga tutungkulin ng Espiritu Santo. Ang isa riyan ituturo ko ang wika sa inyo lahat ng bagay. Ituturo ng Espiritu sa inyo lahat ng bagay. Tapos, ang Espiritu, magpapaalaala ng lahat ng bagay. Ang Espiritu, aakayin tayo sa buong katotohanan. Patutunayan po natin ang manifestasyon ng Espiritu Santo sa isang mangangaral sa susunod nating pagtatanghal. Paano makikilala ang mangangaral na may kasamang Espiritu Santo? Yung mangangaral na yon ay kung may Espiritu Santo, kailangan magsalita nga siya ng wika o pwedeng wala siyang sinasabing wika. At the same time, nakikilala ng tao na siya may Espiritu Santo daladala. Alamin natin, para makapamili tayo sa mga mangangaral sa ating panahon kung sino ating paniniwalaan sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Espiritu Santo ang gabay at tagapagturo ng mga mananampalataya. Siya ang nagbibigay ng lakas, karunungan at inspirasyon upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at mapanatili ang pananampalataya kay Kristo. Gayunmay, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.